Hello, kumusta kayo? Pasensya na kayo, yala ko nakapag-upload uli. Medyo nag-upgrade po ako kaunti ng cellphone para sa pag-upload ng videos. Pasensya na po kayo at medyo kailang araw bago ako naka-upload. Salamat po sa pag-unawa. Thank you. Ito po, meron ako Pensonic na repair, share ko. Blinking po siya. Yan. Auto restart ang unit, blinking. Paglabas ng logo, mamamatay. Paulit-ulit po siyang ganon. Yan. Yan po, binuksan ko na yung unit dyan para makita nyo na voltage check yung motherboard. Yan. Tingnan nyo po sa tester kung bakit siya auto restart. Okay. Dapat po dyan ay stable o fixed voltage na 12 volts o kaya 11.9 o 12 volts. Yan. Dapat po steady yan eh. Yun o, bumabagsak, nagiging 3.3. So may problema po yung supply natin sa secondary. Yan. Isa pa. Yun. Nabagsak talaga siya. Guys, kung ganito ang yung unit, kung kaparehas ng trouble, sundan nyo ito po guys para makita nyo kung paano i-trouble o gawin. Yun guys, ito yung nakita kong salarin sa board eh. Dalawang capacitor na lobo na siya. Bloated na. Pagka ganyan kasing bloated guys, mababa ng capacitance niya eh. Yung capacitor, kumbaga hindi niya naabot yung kinakailangang supply ng secondary na bigay niya. Gagawin po natin dyan, syempre po papalitan natin yan ng good capacitor. Pasensya na po at ngayon nakapag-upload. Yun nga po, nag-upgrade ako ng cellphone para sa pag-upload ng aking video kasi doon po sa huling cellphone ko ay medyo may problema na po doon, kaya ito po bumili ako ng cellphone na pang-upload. Hindi naman po kagandahan, basta meron lang po. Yan po guys oh. Yan, bloated na siya. Yan ang papalitan natin. Ang value niyan 220 UF at 35 volts. Yan, yung kabila niya okay eh. Tsaka yung itim, yan dalawa na yan magkatabi. Yan ang supply ng secondary. Yan. Yan, yung dalawa na yan, papalitan natin yan. Guys, paliwanag ko lang, hindi lahat ng auto restart ay capacitor ang problema. Minsan may problema din sa program, sa ibang parts. Pero kung ganito po yung sa inyo, pag nabuksan yung unit nyo na ganito, ito po yung reference nyo. Pag nakita nyo yung capacitor, palitan nyo na po kagad ng bago. Yan, tinatanggal ko na dyan. Kapag tatanggal guys, gandahan lang kasi dalawa ang niyan eh, hinang niyan eh, ibabaw at saka ilalim. Ingat lang kayo, huwag papwersahin. Yan dyan, napalitan ko na yan dyan kasi medyo matagal nga po ang pagtanggal nun eh, kaya napalitan ko na. Bali hinangin ko na lang sa board yung pinalit ko capacitor na dalawa. Ang size po nito ay 42 inch basic TV, hindi po to smart TV. Pensonic. Ang kagandahan sa TV na to, may tempered glass siya eh, may protection glass. Yan, kaya medyo mabigat siya kasi gawa nung glass niya, tempered.
Okay, nakabit ko na. Yun na guys, yun, nilagay ko na. Pressing value po, nilagay ko dyan, 220 UF, 35 volts. Okay. I mean, ibig pong sabihin, 220 UF, 25 volts po yan, 25 volts. Ha? Napapakita ko naman yan dyan sa video. Sorry po, sorry. 220 UF, 25 volts. Salamat po sa subscribe, sir, ma'am. Thank you. Yan. Diyan guys, ingat kayo dyan sa pagkakabit niyan. Baka mabaliktad. May markings po yan sa board. Tapos dyan sa socket. Dapat pareha. Sa'yo may arrow po yan. Ako tinuro yan. Na arrow na yan. Kailangan swak din po yung markings niya doon sa socket. Huwag nyo pong pagbabaliktad rin. Naku po, sayang. Sunog ang board nyo. Ang panel nyo. Pagka nagkabaliktad, sayang po. Huwag sana. Huwag naman. Susundan nyo lang yung markings niya. Yan. Tapos sa kanyang mga buttons. Sa LCD socket guys, kayo mag-iingat kasi minsan nababaliktad yan. Mag-iingat kayo dyan. Wala na pong second chance pag nagkamali. Kailangan sure ball nyo pong gagawin. Ilalagay. Sayang ang panel. Okay. Pinipix na. For testing na po ito. Yan, nalagay ko ng mga tornilyo para pag-test hindi bibitaw. Basta guys, nakita nyo yung dalawang capacitor na yan na bloated na. Kung auto restart ang TV nyo, palitan nyo na kaagad. Tapos, obserbahan nyo kung di na magkakaganon. Pag nagkaganon pa din po, may problema pa rin yung ibang parts. Maaaring sa program o sa kung ano mang parts na may depression na. Ayan, for testing na sa voltage, kung mag-stable na siya, kung stable na yung voltahe niya, secondary. Ayan, saksa ko na. Ito po ay ako na lang, voice over. Hindi po ako aktor na nagsasalita sa video kasi minsan nasasagap ang mga ingay. Kaya ginagawa ko na lang po voice over. Yan, may voltage check ko na. Diyan sa capacitor kayo guys mag-check sa secondary. Yun, nakatap na yung test probe. Yan, tingnan nyo guys sa tester. Kung stable na yun. 12.1 volts. Ayun. So, steady na po yung ating voltahe. So, okay na po yung ating board. Dahil po doon sa dalawang capacitor na yan, for testing na po yung unit. Okay. Yun, nagbukas na siya. Ayan guys, may guhit yung kanyang screen. Yan, mismo sa panel na po yan eh. Nagka-hairline siya. Ayan, pero okay pa naman po yan. Yun, okay na yung ating TV. Hindi na siya nag-auto restart. Salamat po, thank you sa panonood.